Kailan kaya tayo magkakaroon ng ganyang kalaking bahay, Sam? Sus, yan ba talagang iniisip mo, kuya? Ang tanungin mo ay kung kailan pa kaya magkakaroon ng trabaho sila nanay at tatay. Para kasing habang tumatagal, lalong minamalas ang buhay natin eh. Uy, huwag ka magsasalita ng ganyan, Sam. Hindi lang naman tayo may problema sa buhay eh. Ay, ewan ko na talaga. Konting-konti na lang talaga at mag-a-apply na akong katulong sa mansyon ni Doña Vera. Sabi pa naman ni Jay, mukhang magkakaroon daw ng hiring ng katulong dyan. Malaki daw magpasahod, Kuya Charlie. Ano, mag-a-apply ka na din? Ano namang alam mo sa gawaing bahay? Puro pagsa-cellphone lang naman ang alam mo, Sam. Tapos, ikaw pa talagang nakaisip na magtrabaho sa mansyon? Langya naman to. Pwede naman pag-aralan yun, kuya. At saka, opportunity na rin yun. Tingnan mo nga sila, Ate Label. Katulong lang siya ni Doña Vera dati. Pero ngayon, parang pamilya na daw kung ituring sa loob ng mansyon na yan. May nakapagsabi nga sa akin na dyan daw ang reception ng kasal nila ni Kuya Sonny eh. Hindi na ako magtataka kung sagot na rin ni Doña Vera ang handaan. Naniniwala ba kayo sa karma? Ano ang gagawin mo kung isang araw malaman mo na kaya pala kahit anong pagsisikap mo sa buhay ay parang pasan mo pa rin ang kamalasan ay dahil sa isang nakaraan na akala mo'y nakalimutan na ng lahat pero hindi pala ng mundo. At ngayon, bumalik na para singilin ka. I-comment ang inyong sagot para mabasa ko dahil ang laman ng kwentong ito ay nagpapakita kung gaano kasakit ang hagupit ng karma. Magandang araw po, Sir Jupiter. Ako nga po pala si Charlie. Isa po akong English tutor at nagtuturo online sa mga batang may iba't ibang lahi. Pero bago po ako maging ganito, hindi ko po malilimutan ang kauna-unahang araw kung saan kinahiligan ko ang pagtuturo. Pero hindi lamang po yun, Sir Jupiter. Dahil kapareho ng panahong ito ay ang mga experience na nagpatibay sa akin bilang tao. At yan ang isishare ko po sa inyo ngayon. Nangyari po ito noon sa probinsya namin. Hindi ko na po babanggitin ang lugar, Sir Jupiter. Babaguhin ko na rin po ang mga pangalan ng mga mababanggit na tao sa kwentong ito para na rin po sa privacy ng lahat. 26 years old pa lang po ako noon. Hindi nakatapos ng kolehiyo dahil sa hirap ng buhay. Bukod sa nawalan po ng trabaho noon ang tatay kong construction worker, ay isa rin po kami sa mga mamamayang nasakop ng demolition. Nauwi sa wala ang lahat ng naipundar ng aming pamilya. Kumbaga po, sa isang iglap, parang nag-back to zero ang lahat. Masipag naman po ang mga magulang ko, hindi sila humihinto sa pagtatrabaho hanggat may pwedeng pasukan. Hindi ko nga lang po ba alam kung bakit walang nagtatagal sa aming trabaho. Kung hindi kami makakagawa ng mali, pinagbibintangan naman sa bagay na hindi namin ginawa. Pagkatapos, kami pa ang napatalsik sa trabaho. Ilang taon na pong ganon ang buhay namin at sa totoo lang, kahit ako sawang-sawa na, Sir Jupiter. Pero bilang panganay, alam ko rin na nasa huli ng bokabularyo ko ang sumuko at mawalan ng pag-asa. Pero paano ko nga ba lalabanan ang buhay kung ang humihila sa akin pababa ay karma na pala? Charlie, ano? May racket ka ba ngayong gabi? Wala nga, pre. Ikaw, baka naman may alam ka dyan. Isama mo naman ako. Huwag ka magalala, pare. Ayos tong racket ko ngayon. Madali lang ang gagawin natin. Ano naman yan? Sasama lang tayo sa caterer ng kasalan bukas. Parang waiter ka lang nun. Kayang-kaya mo yun, Charlie. Sandali, saan ba yan? Baka mamaya layo tapos lugi pa ako sa pamasahe. Ano ka ba? Diyan lang sa mansyon ni Doña Vera. Bukas na kasi ang kasal ni Ate Label at Kuya Sunny. Bukas na ba yun? Parang ang bilis naman. Oo, kaya sabihan mo na rin si Sam para sama-sama tayo doon. Malaki daw ang bayad, sabi ng boss ko eh. Ano ka ba? Ako na lang. Huwag mo nang isama sa Sam dito. Bakit naman? Ang laki-laki na ng kapatid mo. Kayang-kaya niya nang magtrabaho. Masyado mo namang pinagbabawalan eh. Alam ko, pero ayaw ko naman siya mahirapan agad. Dapat nga nag-aaral siya ngayon eh. Mukhang gusto na rin naman niyang magtrabaho eh. Pag nakakausap ko nga si Sam, lagi siyang nagtatanong kung naghahanap ng katulong si Doña Vera. Ay, hayaan mo na yun. Basta ako na lang isama mo, Jay. O sige, ikaw ang bahala. Hoy, anong siyang bahala? Ako ang magdedesisyon kung magtatrabaho ako o hindi, no? Isama mo na nga ako dyan, Jay. Hayaan mo si kuya. Sabi mo eh. Anong ginagawa mo dito, Sam? Gabing-gabi na. Alas 7 pa lang, kuya. Ang aga-aga pa. Kaya wag mong asahan na tulog na ako ngayon. Hindi yun ang punto ko. Alam mo namang delikado kapag gabi. Labas ka naman ng labas. Alam mo, kuya, sobrang OA mo na. Malaki na ako. Hindi na ako bata. Kaya ko ng sarili ko.
Paano ako matututo kung hindi mo ko inahayaang gawin ang gusto ko? Hindi naman sa ganon, pero syempre, bilang kuya mo, nag-aalala lang naman ako sa'yo. Basta. Okay lang ako. At sa ayaw o sa gusto mo, sasama ako sa catering bukas. Sayang din ang kikitain natin, kuya. Pwede namang si nanay o tatay na lang ang isama ko bukas para dyan eh. Mas kampante pa ako. Napakahina pa naman ang buto mo, kaya wag ka nang sumama. Mamaya may mga kailangang buhati na mabibigat doon. Hindi mo kayanin. Ano naman, kuya? Gagawin ko pa rin. Oo nga naman, Charlie. Pagbigyan mo na tong kapatid mo. Ayaw mo nun. Kung dalawa kayong magtatrabaho, mas malaki ang kikitain nyo at maibibigay nyo sa mga magulang nyo. Hindi mo ako makukumbinsa sa ganyan, Jay. Kaya ayoko. Basta. Sasama ako. Inis na napailing na lang talaga ako noon sa kapatid ko, Sir Jupiter. Hindi naman kasi siya sanay sa ganoong klaseng gawain. Nung bata pa siya, nagkaroon siya ng sakit na anemia at ilang taon ding naka-bed rest. Kaya kahit dalaga na siya noon at sinabing okay naman na, hindi ko pa rin maiwasang mag-alala para sa kanya. Palibhasa ako mismo ang laging nakakasaksi noon sa tuwing bigla na lang siyang mawawalan ng malay. Minsan sa simpleng pagbangon, minsan sa pagtayo lang mula sa higaan. Kaya sa tuwing ipipilit niya ang gusto niya, may kaba agad sa dibdib ko. Pero alam ko rin naman na hindi ko siya pwedeng itali sa takot ko. Hindi ko siya pwedeng pigilan sa bawat desisyong gusto niyang tahakin sa buhay. Malaki na siya noon at may sarili na rin siyang isip, kaya kahit sinasabi kong huwag na siyang sumama, handa na rin ako sa mga gagawin niya para lang suwayin ako. Kinabukasan, sabay nga kaming pumunta sa mansyon para sa trabahong alok ni Jay. Paglapit pa lang namin sa lugar, dinig na dinig ko na noon ang ingay ng mga bisita sa loob. Ang malakas na musika, ang tawanan at ang palakpakan ng dumating na ang bagong kasal sa main door ng bahay. Kahit nasa back door lang kami at hindi namin nakikita ang mismong seremonya, ramdam na ramdam ko ang kasiyahan sa paligid. Hindi ko malilimutan ang tuwa na naramdaman ko noon, Sir Jupiter. Matagal ko nang tinitingnan mula sa malayo ang mansyong iyon, palihim at puno ng paghanga. Kaya naman, ng araw na yun, hindi pa rin ako makapaniwala na nandun na ako nakatayo sa mismong bakuran. Masisilayan ko na ito ng malapitan kaysa sa dati. Oh, Charlie, Sam, magpalit na kayo ng uniform. Ito ang mga damit nyo. Salamat. Nga pala, sa labas naman tayo magsaserve, di ba? Oo, bakit? Hayaan mo na yan si Kuya Jay. Adik kasi yan sa mansyon na to. Gusto sigurong makita yung harap ng mansyon. Ganun ba? Hayaan mo, Tol. Kapag ako lang may-ari ng mansyon na to, kahit pa araw-araw kang tumambay dito, walang problema. Isa ka pa naman palang delulo rin. Ay naku, makapagbihis na nga lang. Tingnan mo to. Hindi pala naniniwala. Ewan ko sa inyo. Hayaan mo na yun, pare. Libre lang namang mangarap. Pero para kay Sam, kalokohan lang daw yun. Dami talagang alam ng babaeng yun. Sige, Jay. Magbibihis na rin muna ako. Hoy, iho! Kasama ka ba sa mga nirekomenda ni Jay? Opo. Siya, bilisan mo ng pagbibihis. Dumating ng kinasal. Aasikasuhin na ang mga tao. Opo. Agad akong tumakbo noon papunta sa banyo para magpalit ng damit. Mabilis ang naging kilos ko habang isinusuot ang puting long sleeve na may munting ribbon sa leeg at itim na slacks. Pagkatapos, inilabas ko mula sa loob ng bag ko ang itim kong sapatos. Masikip na yon sa paa ko dahil gamit ko pa ito noong nag-aaral pa ako. Pero dahil wala naman akong pambili ng bago, kinailangan ko pa rin itong pagtiyagaan para sa gabing yun, Sir Jupiter. Wala rin naman akong ibang pagpipilian at ayoko mapahiya sa trabaho at hiyain si Jay. Nang matapos akong magbihis, huminga muna ako ng malalim bago lumabas. Sakto namang handa na rin noon sina Sam at Jay. Nakaayos na kami at nakapila kasama ang iba pang mga bagong dating na server. Tahimik ang lahat, pero halatang may kaba at pananabik sa bawat isa. Maya-maya nagbilin si Mang Enan ng mga dapat naming gawin, kung paano kikilos, saan pupwesto, at kung ano ang mga bawal gawin. Paulit-ulit niyang ipinapaalala na maging maingat at magalang sa mga bisita. Hindi rin nagtagal, pinalabas na niya kami at sabay-sabay kaming dumiretso sa venue. Doon ko unang lubusang napagmasdan ang mansyon, Sir Jupiter. Kahit nasa labas pa lang kami noon, kapansin-pansin na agad ang ganda at pagiging elegante ng bahay. Maayos ang disenyo at halatang pinag-isipan ang bawat detalye.
Palibhasa'y arkitekto ang may-ari kaya masasabi kong pulido at kahanga-hanga ang pagkakagawa ng mansyon. Sa mga sandaling yun, halos lahat sa amin ay napahinto at napatingin sa bahay. Kita ko sa mga mukha nila ang paghanga, pati na rin sa sarili ko. Siguro dahil na rin sa karamihan sa amin ay lumaki lamang sa hirap, kaya para sa amin noon, ang mansyon na yun ay hindi lang basta bahay. Isa itong bagay na bihira naming makita at lalong mahirap maabot. Charlie, dito tayo sa BB Rage. Dito ako sa kaliwa tapos ikaw naman ang bahala dyan sa kanang bahagi para ipamigay yan. Sige. Good afternoon, everyone. Maraming salamat sa inyong lahat sa pagdalo at pakikisa sa kasal ni Label at Sam. Ang araw na ito hindi naman simpleng pagdiriwang ng pagmamahalan nila, kundi patunay rin ng sipag at katapatan na matagal ko na nasaksihan. Label, Sam, lumapit muna kayo rito. Matagal ko na kayong kasama sa bahay na ito. Alam ko kung paano niyo inalagaan ang mansyon at kung paano niyo pinahalagahan ang bawat sulok nito. Nang dahil sa inyong dalawa, naalagaan ng mabuti ang mansyon ito. Sabi ko nga, itong bahay na ito ang saksi sa buhay namin mag-asawa. Kaya naman ang mawala ang asawa ko, ang akala ko talaga ay mapapabayaan ko ng mansyon ito. Mabuti na lang talaga at nandito kayo. Kaya maraming salamat, Label at Sammy. Napakaswerte ko kayo ang mga naging katulong ko. Napakaswerte din po namin sa inyo, Doña Vera. Bukod sa mataas po kayo magpasahod, napakabait niyo rin po na amo. Naku naman, Iha, nabaw na kayo naman. Totoo po yun, Donya. Napakaswerte po talaga namin na natanggap kami bilang mga katulong sa mansyon na ito. Dahil sa inyo, kaya po umayos po ang buhay namin ng ating pamilya. Masaya ako na makatulong sa inyo. At dahil dyan, may regalo ako para sa inyong mag-asawa. Dahil ilang araw na lang ay aalis na ako ng bansa. Doon na ako maninirahan kasama ang aking mga anak at wala na akong balak pang bumalik dito. Kaya bilang pasasalamat sa inyong katapatan at bilang regalo sa araw ng inyong kasal, ipinamamana ko ang mansyon ito sa inyo, Label at Sammy. Donya Vera? Hindi po namin ito matatanggap. Sobra-sobra na po ito. Totoo po yun, Doña Vera. Masyadong marami na po ang naitulong ninyo sa amin. Hindi ko ito ibibigay sa inyo kung alam kong hindi kayo karapat-dapat. At hindi ko rin naman gusto maiwang walang buhay itong mansyon. Pinaghirapan ito ng aking yumaong kasama. At alam kong aalagaan niyo ang bahay na ito gaya ng pag-aalaga niyo sa akin noon. Diyos ko, maraming salamat po, Doña Vera. Malaking pagbabago po sa buhay namin po. Sa sandaling yun, tila huminto ang kasiyahan at napalitan ng mga bulungan ng pagtataka. May mga matang puno ng paghanga. Masayang pumapalakpak para sa mag-asawa at mayroon ding mga matang hindi maitago ang inggit. Ramdam ko yun sa paligid, Sir Jupiter, dahil maging ako, hindi ko mapigilang makaramdam ng panandaliang lungkot. Napaisip ako noon kung bakit parang napakadaling lapitan ng swerte ang ibang tao. Samantalang ako, halos gapangin na ang bawat araw pero ang dumadating pa rin sa buhay ko, puro kamalasan. Ngunit nang masulyapan ko si Sam sa kabilang panig, doon ako napahinto. Kita ko ang masaya niyang mukha at ang mahinhin niyang pagpalakpak. Walang halong inggit, walang bigat, puro tuwa lang para sa ikinasal. Sa sandaling yun, Sir Jupiter, bigla kong naisip na hindi na talaga siya bata. At kumpara sa akin, mas maaga niyang natutunan ang pagtanggap sa mga bagay na hindi kontrolado ng tao. Mas malawak na pala ang pangunawa niya sa mundo, habang ako noon ay patuloy pa rin nakikipagbuno sa sarili kong mga tanong sa buhay. Oh, Jay, bakit ang sumayata ng timpla ng mukha mo bigla? Wala. May mataray na bisita lang kanina. Naiinis lang ako. Sigurado ka ba? Oo, mo akong problemahin. Sige, sabi mo eh. Nga pala, pagkatapos ba nito, makukuha na ba natin agad yung sweldo namin? Oo, lumapit lang kayo kay Mang Enan. Sige, salamat ulit, Jay. Oh, maroon na ako. Oh, saan na pupunta yun? Hindi ba siya sasabay sa atin pa uwi? Parang wala sa mood eh.
Hindi man lang nga ngumiti kanina. Bakit? May nangyari ba? Hindi ko alam. Pero ang sabi kanina, nasungitan daw siya ng isa sa mga bisita. Ganun ba? Kawawa naman yung tao na yun. Hayaan mo na siya, Sam. Tara na sa kusina. Kunin natin yung sweldo natin kay Mang Enan. Lumipas ang 1 taon mula noong gabing yun, Sir Jupiter. Sa panahong yun, wala pa rin akong matino at permanenteng trabaho na masasabi kong tunay na sumusuporta sa amin sa araw-araw. Ang totoo, pakiramdam ko pa nga ay lalo pang minalas ang takbo ng buhay namin. Si tatay noon ay nawalan ng trabaho sa talyer bilang mekaniko matapos mapagbintangang nagnakaw ng mamahaling piyesa ng sasakyan. Kahit hindi naman napatunayan na siya talaga ang may gawa. Wala na rin siyang nagawa ng tuluyan siyang patalsikin at hindi na papasukin pa muli. Si nanay naman ay bihira na ring may nagpapalabas sa kanya. Sa madaling salita, sa puntong yun, Sir Jupiter, ako na ang nagdadala ng halos lahat ng pangangailangan ng pamilya namin. Isang gabi, galing ako sa isang racket nang matisod ako sa mga nakakalat na papel sa harap ng pintuan ng bahay. Napabuntong hininga ako sa sobrang pagod, lalo na nang damputin ko ang mga papel at makita ang mga pulang markang nakatatak sa ibabaw ng mga sobre. Nang buksan ko ang mga yun at mabasa ang mga notice ng mga bayaring kailangang bayaran, napahilot na lang ako sa sentido. Parang sabay-sabay bumigat ang ulo at dibdib ko. Pagpasok ko sa loob ng bahay, umaasang makakapagpahinga man lang kahit saglit, pero sa halip ng katahimikan, sinalubong ako ng mainit na sigawan at sisihan ni nanay at tatay. Kasalanan mo kung bakit nangyari to ngayon sa atin, Arman. Napakabatugan mo kasi. Pinababayaan mong pagbintangan ka ng mga katrabaho mong yon dahil hindi mo na rin naman talaga gustong magtrabaho. Ano? Sumusobro ka naman yata sa bunganga mo, Vilma. Ano bang akala mo sa akin? Gusto ko itong nangyayari sa buhay natin ngayon. Walang may gusto nito. Kaya wag mo lagi sa akin sinisisi ang lahat na para bang wala kang sinayang na oportunidad para maayos ang buhay natin. Bakit ba hindi ikaw ang mag-abroad, ha? Yan lang palang pinuputok ng butsi mo. Bakit hindi ikaw ang umalis ng bansa para magtrabaho? Bakit laging akong pinipilit mo? Nabi ko naman sa iyo, di ba? Babae nga ang kailangan sa agency. Oras na magbukas na naman para sa lalaki. Hindi naman ako magdadalawang isip na tanggapin nyo. Ang sabihin mo, atat na atat kang mangibang bansa ako para nandito ka lang at tatanggap ka lang ng pinapadala kong pera. Kagaya ng mga kumpari mo, hindi ba? Hindi ba yun ang lagi mong pangarap mo na mangyari sa atin? Huwag mo akong pikunin, Vilma. Namumuro ka na sa akin. O bakit? Ano gagawin mo? Sasaktan mo ko? Sige! Ma, tumigil na nga kayo. Anak, nandito ka pala. Kanina pa ho ako nandito. Kung hindi ninyo napapansin. Pasensya ka na, anak. Halika, magmerienda ka muna. May dinalang pansit kanina si Sam. Galing daw siya sa birthday ng kaibigan niya kanina. Nasaan po si Sam? Hindi ko alam, anak eh. Lumabas din kasi siya kagad kanina. Baka nakatambay lang yun sa mga kaibigan niya. Andali lang ata. Lalabas na muna ako. Ikaw, anak, kumain ka na muna. Hindi na po. Sandali lang po, Nay. Oh, Jay, anong ginagawa mo rito? Magandang hapon po, Nanay Vilma. Magandang hapon naman, iho. Halika, tuloy ka. Nako, ang tagal mong nawala dito ah. Saan ka ba nagpuntang bata ka? May mga inasikaso lang po. Kumusta ka naman ngayon, Jay? Mukhang umaasenso ka na ngayon, ha? Si Raka, galing lang ako sa isang racket kaya nakatoksido ko. Ano namang racket ang pinagkakaabalahan mo ngayon? Yun na nga, baka gusto mo ng trabaho, Charlie. Oo naman. Alam mo namang lagi kong kailangan ng trabaho eh. Ano ba kasing klase ng trabaho yan? Mag-tutor ka lang, Charlie. Tutor? Aba, teka, hindi yata ako pwede dyan. Wala naman akong degree. Hindi ko naman natapos ang kolehiyo. Pero nakatatlong taong ka naman sa college, hindi ba? Oo. O ayos na yun. Tsaka, hindi naman masela na magiging amo mo. Yun nga lang, medyo mahirap turuan ang i-tutor mo, kaya kailangan mo rin ng tiyaga. Kung okay lang na hindi ako nakatapos, bakit naman tatanggihan ko pa yan? Kung tiyaga lang naman ang usapan, alam mo naman na lagi ako may baon yan, tol. Kung sa bagay, Saan ba ako magtuturo pala? dyan lang sa mansyon, Charlie. Kaya hindi mo na po problemahin ang pamasahe araw-araw. Dahil kayang-kaya mo na maglakarin eh. Sandali, sa mansyon? Sa mansyon ba ni Doña Vera? Oo, saan pa ba? Yun lang naman ang mansyon dito eh. Teka,
Di ba si Ate Label at Kuya Sunny na ang may-ari ng mansyon na yon? Sila na nga. Sinong tuturuan ko kung ganon? Ang balita ko, kapapanganak lang naman ni Ate Label. Hindi anak ni Ate Label ang tuturuan mo. Sino pala? Anak ni Kuya Sunny. Yung anak niya sa pagkabinata. Ang alam ko, kaedad lang ni Sam yun eh. Nako, oo. Mabuti naman at kinuha na ni Sunny ang batang yon. Dati kasi parang ayaw talagang pinaalam ni Layla kung sino ang tuloy na ama niyang si Ashley. Kung sa bagay, maayos na ngayon ang buhay ni Sunny, talagang ipapakilala nga niya ito para naman na masiguro niya ang kinabukasan ng anak niya. Ang totoo po niyan, patay na po si Ate Layla. Paano? Ang usap-usapan po ay natagpuan na walang buhay sa tabing kalsada. Ang sabi pa nga po wala daw ulo nung nakita nila. Ay, Diyos ko, ano kayang nangyari? Nakakaawa naman pala yung Ashley na yon, kung ganon. Oh, so paano tol? Mauna na ako. Basta bukas pumunta ka sa mansyon mga 9 a.m. Sasabihin ko naman kay Ate Label na ikaw ang nakuha ko para maging tutor ni Ashley. Sige, maraming salamat talaga, Jay. Mabuti na lang talaga at dumating ka dito sa baryo namin. Napakadami mo kasing alam na racket. Ganun talaga pag nag-iisa na sa buhay. Wala naman akong pamilya na kailangan intindihin, kaya puro trabaho na lang rin ang iniisip ko. Naku, pagpalain ka nawa ng Diyos dahil napakasipag mong bata ka. Salamat po, tita. Mauna na po ako. O siya, sige, mag-iingat ka, iho. Matapos umalis ni Jay noong araw na yon, agad akong pumasok sa kwarto ko para kunin ang mga lumang textbook na iningatan ko pa noong college, tsaka nagsimulang magbasa-basa. Pilit na inaalala ang mga pinag-aralan na matagal ko nang itinago sa baul. Sa sobrang pagkaabala ko sa pagbabasa at pagre-recall ng mga aralin, hindi ko na malayan ang paglipas ng oras. Napahinto na lang ako nang mapatingin sa orasan at mapansing madaling araw na pala. Kinabukasan, siniguro kong maayos at planchado ang mga damit ko. Pinag-isipan ko ang bawat isusuot ko dahil gusto kong magmukhang presentable. Matapos ang paghahanda, umalis na ako ng bahay at dumiretso sa mansyon kung saan naghihintay na sina Ate Label at Kuya Sunny. Medyo nagulat pa nga ako nang makita ko sila. Siguro dahil abala ako sa sariling buhay at problema noon, hindi ko kaagad napansin ang pagbabago sa mag-asawa na dati ay kapitbahay lang namin. Hindi na sila katulad ng dati na luma ang suot at laging bakas ang pagod sa mukha. Ang araw na yun, kapwa sila nakasuot ng mamahaling damit. Malinis, maayos at halatang bago. Si Ate Label ay parang naglagay pa ng kaunting makeup na lalo pang nagpalitaw sa natural niyang ganda. Sa mga bisig niya ay yakap niya ang isang sanggol habang maaliwalas na nakangiti sa akin nang pagbuksan niya ako ng pintuan. Napakagwapong bata mo talaga, Charlie. Halika, tuloy ka, iho. Salamat po. Salamat naman at hindi na nahirapan si Jay na humanap ng magtuturo kay Ashley. Matagal na kasi talaga ako naghahanap ng makakatulong sa amin, pero karamihan naman ay hindi tinatanggap ang trabaho pag nalalaman nilang si Ashley ang tuturuan. Bakit naman po? Ito kasi nga ako hindi ko rin matansya minsan nagugali. Kusang sumusuko ang mga tutor na kinukuha namin sa kanya. Hindi rin naman namin siya mapagalitan ng husto dahil kamamatay lang ng ina niya. Siguro ay hindi pa siya nakaka-move on sa nangyari. Huwag po kayong mag-alala. Nakahanda naman po ako at saka kailangan ko rin po talaga ng trabaho. Kaya pagsisikapan ko po ito. Salamat naman kung ganon. O siya, halika. Ipapakilala kita sa kanya. Sige po. Sumunod ako kay Ate Label habang si Kuya Sunny naman ay kinuha ang kanilang anak at iniwan kaming dalawa. Umakyat kami sa ikalawang palapag ng mansyon at habang naglalakad sa pasilyo, hindi ko napigilang ilibot ang paningin ko sa paligid. Sa laki ng bahay, hindi maikakaila ang nakakamanghang detalye ng bawat bahagi nito. Ang malalaking kortinang nakasabit sa mga bintana, ang mga malalapad na frame ng mga larawan sa pader, ang mga mamahaling muebles na tila nakadisplay sa bawat sulok. Tahimik ang paligid pero ramdam ko ang bigat at lamig ng lugar. Maya-maya, huminto kami sa tapat ng isang pinto. Bago ito buksan ni Ate Label, inayos ko muna ang sarili ko. Huminga ng malalim at pinakalma ang kaba sa dibdib. Nang bumukas ang pinto, agad kaming sinalubong ng isang babaeng nakakunot ang noo. Maputi siya, balingkinita ng pangangatawan at hindi maitatangging maganda siya.
Pero kahit hindi pa man siya nagsasalita, naramdaman ko na agad na hindi niya ako gusto. Hindi nga ako nagkamali dahil nang ipakilala ako ni Ate Label, tumalim lalo ang titig ng babae. Ashley, iha, si Charlie ang magiging tutor mo mula ngayon. Hindi ba talaga kayo nadadala? Sinabing hindi ko nga kailangan ng tutor, di ba? Ashley, para rin naman sa'yo to, iha. Sa susunod na buwan, graduating ka pa naman. Ano bang hindi nyo maintindihan sa sinabi ko na hindi ko na nga gustong mag-aral? Alam mong hindi pwede yan. Wala naman kaming pwedeng maitulong sa'yo ngayon kundi ang pag-aralin ka, iha. Saka, ilang taon mong sinikap ito. Kayo ng nanay mo. Hayaan mong tulungan ka namin na matapos ang pangarap mo, Ashley. Hindi ko kailangan ng tulong ninyo. Alam kong galit ka. Alam kong nalulungkot ka. Pero Ashley, hindi rin magugustuhan ni Laila ang ginagawa mo. Huwag mong madamay-damay ang mama ko sa usapang to. Nagsasabi lang ako ng totoo, Ashley. Ina rin ako. At alam ko ang pakiramdam na... Hindi! Wala kang alam. Huwag mo rin sasabihin katulad ka ng mama ko. Dahil malayong malayo kayo sa isa't isa. Mga agaw ka lang naman eh. Kung hindi ka malandi, mama ko sanang asawa ni Papa ngayon. At kung bulang ang pamilya namin, hindi na sana niya kailangan pang magtrabaho sa gabi para lang buhayin ako. At hindi sana siya namatay. Ashley, wag mo naman sana akong ipahiya sa harap ng ibang tao. Hindi ko inagawa ng mama mo. Alam mo yan, matagal na silang hiwalay nung makilala ko si Sunny. Wala akong pakialam. Wala ka rin magagawa, Ashley. Gustuhin mo man o hindi, magpapa-tutor ka kay Charlie. Sinabi ng... At hindi ko na rin gusto makarinig pa ng kahit ano mula sa'yo. Sige na, Charlie. Magsimula na kayo ngayon. Magpapadala na lang ako kay Mang Enan mamaya ng merienda ninyo. At kapag may kailangan ka rin sa akin, nasa baba lang ako. Opo, salamat po, Ate Label. Paano ba yan? Magsimula na daw tayo. Visit. Nagkusa na akong pumasok sa kwarto niya noon, Sir Jupiter. Kahit naroon ang inis ko sa pagiging bastos at walang galang ng babae, pinili kong itago yun at simulan na lang ang pagtuturo sa kanya. Ayaw ko rin naman siyang bigyan ng dahilan para lalo akong malitit. Nang magsimula ako, tahimik lang naman siya. Pero parang sa hangin lang ako nakikipag-usap dahil hindi naman siya nakikinig. Hindi na rin ako nagulat nun. Inaasahan ko na yun kaya hinayaan ko muna siya at tinapos ko pa rin ang paliwanag ko sa isang lesson. Nang matapos akong mag-discuss, gumawa ako ng isang maikling quiz. Kahit papaano para subukan siya at baka sakaling mapilitan siyang makinig. Pero sa halip na sumunod, mataray lang siyang nagtaas ng kilay saka pinag-cruise ang dalawang braso. Kitang-kita na wala siyang balak sagutan ang ipinapagawa ko. Nilabanan ko naman ang mga titig niyang walang emosyon. Pinilit kong ipakita na hindi umuubra sa akin ang mga kaartihan at ang mataray ng tingin. Nanatili akong kalmado kahit sa loob-loob ko ay unti-unti nang sumisikip ang dibdib ko dahil sa inis. Pero hindi sa basta-basta nagpatinag. Tahimik lang siyang nakaporoon, matigas ang mukha at malinaw na handang ipaglaban ang pagiging suwail niya. Kailangan mo siguro ng pera kaya ginagawa mo to, no? Oo, kaya ang mabuti pa, kumilos ka na dyan at sagutan mo ang quiz mo. Bakit naman ako susunod sa'yo? Sino ka ba? Mukha nga na ikaw mismo hindi nakatapos ng pag-aaral eh. Kaya bakit naman ako makikinig sa katulad mo? Dahil hindi ko kailangan ng tutor para matuto, sino ba dapat ang dapat na pakikinggan dito? Ikaw? Kaya ka nga nagpapatutor. Dahil hindi mo alam lahat ng ito, hindi ba? Gusto mo bang mawalan ka ng trabaho? Ang kapal naman na mukha mong palabasin na bobo ko. Ikaw ang may sabi niyan. Iniinis mo ba talaga ako? Ashley, kung iniisip mo na mapapasuko mo ako katulad ng iba, nagkakamali ka. Malaki ang kikitain ko dito, kaya hindi ako aalis hanggat hindi tapos ang trabaho ko. Kaya ikaw, kung gusto mong matapos na rin ang kalbaryo mo at ayaw mo na ako makita, mag-aral ka at makinig sa akin. Dahil kung magmamatigas ka lang, lalo lang tayong magtatagal. Pero ikaw din, nasa iyo naman yan dahil arawan naman ang kita ko rito. Kaya kung mag-iinarte ka pat patatagalin mo palalo ang tutoring session natin, di mas lalaking kikitain ko. Mas pabor pa sa akin yun. Pikon na tahimik si Ashley noon, Sir Jupiter.
Kita ko sa mukha niya ang pagpipigil ng inis bago niya didampot ang papel at ballpen para magsagot. Ako naman ay bahagyang napangiti ng palihim dahil sa reaksyon niya. Pagkatapos ay sumandal ako sa pader at huminga ng malalim habang pinagmamasdan siya. Kahit may katarayan siya, Sir Jupiter, hindi ko alam kung bakit sa mga sandaling yun bigla kong nakaramdam ng simpatya para sa kanya. Siguro dahil sa galit na narinig ko sa boses niya nang sagutin niya si Ate Label. Alam kong hindi tama ang ganoong pag-uugali pero alam ko rin na hindi madaling tanggapin ng mawalan ng magulang. Lalo na sa kalagayan ni Ashley na bigla na lang nagbago ang takbo ng buhay. Kahit ako, hindi ko rin gugustuhin na mapunta sa isang buhay na hindi ko naman kailanman napaghandaan. Yung bang sa isang iglap, bigla mong makikilala ang isang ama na matagal nang parang multo sa buhay mo tapos may ibang babae na kailangan mong tawaging ina. Mas masakit pa, wala na ang iisang taong pamilyar sa'yo, ang taong kasama mo sa lahat. Kaya dun ko naintindihan na ang katarayan ni Ashley ay hindi lang basta ugali. Ginawa niya itong paraan para ipakita ang galit, lungkot at takot na alam kong hindi niya alam kung paano ilalabas. Maraming salamat, Charlie. Hay, mabuti na lang talaga at nagawa mong mapasunod si Ashley kahit papaano. Hindi ko na rin talaga alam ang gagawin ko sa batang yan eh. Naiintindihan ko po kayo. Hayaan niyo po, Ate Label. Siguro naman ay matatanggap rin niya ang nangyari sa nanay niya. Pakiramdam ko po kasi, malungkot lang talaga siya eh. Siguro nga. O siya, gagabihin ka na, Charlie. Heto nga pala ang unang sahod mo. Kapag naging maganda ang resulta nito, dadagdagan ko pa yan, Charlie. Maraming salamat po. Sige po, mauna na po ako. Nga pala. Hindi ko kasi naabutang dumaan si Jay kanina. Baka naman makasalubong mo siya. Pasabi naman ako na kailangan ko rin sana na magiging yaya ng anak ko. Malapit na kasi magbukas ang pabrika ni Sunny. Kaya gusto ko sana na matulungan siya sa paghawak ng negosyo. Yaya po ba? Oo, iho. Baka gusto ninyo si nanay na lang po ang maging yaya ng anak ninyo. Naghahanap din po kasi siya ng trabaho eh. Huwag po kayong mag-alala. Mabait po si nanay. At saka mahilig po siya sa bata. Kaya paniguradong magugustuhan niyo po siya. Oo nga pala no. Nako, sige. Pasabi naman kay Ate Vilma. Baka gusto niyang maging yaya ng anak ko. Mas mapapanatag din ako na kilala ko ang mag-aalaga kay baby eh. Wala pong problema. Sige po, sasabihin ko po kay nanay. Salamat po ulit, Ate Label. Walang anuman, Charlie. Mag-ingat kapag uwi. Masaya akong umuwi noon para ibalita kay nanay ang trabahong nakaabang para sa kanya, Sir Jupiter. Pagdating ko roon, agad kong ibinahagi sa kanya ang magandang balita at kitang-kita ko kung gaano siya natuwa. Saglit na lumiwanag ang mukha niya at parang nabawasan kahit kaunti ang bigat na matagal na naming pinapasan. Pero hindi nagtagal ang saya nang bigla na lang dumating si Sam. Lasing na lasing sa noon, Sir Jupiter, at halos hindi na makatayo matapos muntik pang bumagsak sa sahig sa sobrang kalasingan. Sa likod niya nakasunod ang galit na si tatay. Mabigat ang hakbang at halatang pigil ang galit sa mukha nito. Nang lumapit ako para alalayan sana noon si Sam, agad kong naamoy ang matapang na usok ng sigarilyo at alak sa kanya. Hindi pa man ako nakakapagsalita, bigla na lang hinila ni tatay si Sam sa buhok. Napahinto ako sa gulat. Pagkatapos ay tinulak niya ito ng malakas. Nasaluko naman noon ang kapatid ko pero pareho kaming natumba dahil sa lakas ng impact. Bumagsak kami sa sahig, parehong gulat habang ang sigaw ni nanay umalingaw-ngaw sa loob ng bahay. Diyos ko naman, Arman. Ang kapal naman ang mukha mong sakta ng anak mo. Ano bang nangyari? Pagsabihan mo ang kapatid mong yan, Charlie, ha? Nakita ko siya kanina sa beer house. Aba, kulang na lang ay papakin ng mga lalaki doon sa kalandian niya. Nakakandong pa sa mga lalaki. Ang tatandaan ng mga yun, ha? Wala ka bang kahiya-hiya, ha, Sam? Tay, ano ba naman yan? Bakit kailangan niyo pang saktan si Sam? Pwede niyo naman siyang kausapin na lang at pangaralan ng maayos. At talagang kakampihan mo ba yung kapatid mong walang ginawa kundi pasakitin ang ulo ko? Bakit ba hindi mo muna alamin ang totoong nangyari? Hindi naman ganyang klaseng taong anak mo. Paano kung pinagsamantalan pala ng mga lalaking yun ang anak mo? Imbis kasi naunahin mo ang kapakanan niya, mas iniisip mo ang kahihiyan mo. Matagal ka naman ang nakakahiya, Arman. Ano pa bang iniisip mong masisira sa'yo, ha? Isa ka ba, Vilma, ha? Tigilan mo ako dahil baka masaktan na kita. Tumigil na kayo!
Kailan ko pa maranasang makauwi dito sa bahay na hindi naaabotang nag-aaway kayo? Kailangan ba laging sigawan ang isa sa lubong ninyo sa akin? Anak, Nakakarindi na ho eh. Ginagawa ko naman ang lahat para mabuhay tayo. Ni minsan, hindi rin kayo nakarinig ng reklamo sa akin. Pero bakit hindi ninyo magawang salubungin man lang ako ng katahimikan? Nakakapagod na nga sa trabaho tapos nakakapagod pa rin dito sa bahay. Anak, pasensya ka na. Narinig ko na ho yan dati, tay. Wala namang nangyari. Kaya huwag na kayong humingi ulit ng pasensya. Tinalikuran ko ang mga magulang ko noon, Sir Jupiter. Alam kong nasaktan sila sa mga sinabi ko, pero hindi ko na rin alam kung paano ko patitiisin ang lahat ng nangyayari sa amin. Pakiramdam ko noon, ubus na ako. Hindi lang ang katawan ko, kundi pati ang buong pagkatao ko. Pagod na akong lumaban at sa gabing yun wala na akong lakas para magpanggap na kaya ko pa ang dinaramdam ko. Sa inis at bigat ng loob ko, dimiretso ako sa burol na madalas naming akyatin ni Sam noon. Yung lugar kung saan tanaw mula sa malayo ang mansyon. Umupo ako roon at tahimik na nakatingin sa madilim na langit. Tandang-tanda ko pa, Sir Jupiter, na puno iyon ng mga bituin at parang pinapaalala sa akin na kahit kaunti, may natitira pang pag-asa. Hindi nagtagal, biglang may umupo sa tabi ko. Si Sam yun. Kung ikukumpara sa kalagayan niya kanina, hulas na siya noon. Tahimik lang siya, walang amoy ng alak. Nang sulyapan ko sa kitang-kita ko ang lungkot sa kanyang mukha. Pasensya ka na, kuya. Ano ba naman kasing pumasok sa isip mo't ginawa mo yun? Kuya, huwag ka sanang magagalit, pero Pero? buntis ako, kuya. Ano? Huwag kang mag-alala. May nakausap na akong manghihilot. Tutulungan niya akong ipalaglag ang bata. Sam, sandali. Hindi magandang biro yan. Hindi naman ako nagbibiro, kuya. Pero Diyos ko, Sam, nasisiraan ka na ba ng ulo? Ipapalaglag mong anak mo? Bakit? Hirap na tayo sa buhay, kuya. Ayoko na maging pabigat palalo. Ano? Teka, sino bang ama? Hindi mo na kailangang malaman, kuya. Anong hindi? Kapatid kita, Sam. Hindi ko gusto na nangyayari yan sa'yo ngayon. Ano? Papatayin mo ang bata dahil hindi ka pinanagutan ng lalaking nakabuntis sa'yo? Hindi ganun, kuya. Eh ano pala? Ayoko nang malaman pa niyang tungkol dito. Dahil, baka lalo lang niya akong kamuhian. Sam, hindi kita maintindihan. Sabihin mo sa akin kung ano problema mo. Alam mo namang dadamayan kita. Ano man ang mangyari, hindi ba? Ganito na lang. Gusto ko lang malaman kung sinong ama ng pinagbubuntis mo, Sam. Kung hindi mo gustong malaman niya, huwag kang mag-alala. Hindi ko sasabihin kahit kanino. Si Jay, kuya. Siya ang ama ng pinagbubuntis ko. Si Jay? May relasyon kayo ni Jay? Oo, kuya. Pero, hindi niya gustong ipaalam sa'yo. At bakit naman? Hindi ko alam, kuya. Patawarin mo ako. Kasalanan ko to. Alam mo, kausapin mo siya. Kilala ko si Jay. Mabuti siyang tao. Kung talagang mahal ka niya, hindi ka niya pababayaan. Hindi, kuya. 1 linggo na kaming hiwalay. At nung nag-usap kami, nakiusap siya na huwag na ako magpapakita sa kanya kahit kailan. Bakit? Hindi ko rin alam, kuya. Naguguluhan na ako. Ayaw ko pang maging ina. Hindi ko pa kaya to. Pero kasalanan ang gagawin mo kung ipapalaglag mong magiging anak mo, Sam. Pero pag itinuloy ko to, baka tuluyan na akong patayin ni tatay. Hindi ko hahayaang mangyari yun, Sam. Isa pa, anak ka niya. Alam kong mapanakit si tatay pero mahal niya tayo. Huwag ka mag-isip ng ganyan. Hindi ko na alam, kuya. Naguguluhan na ako. Sa totoo lang, sumusuko na ako sa buhay natin. Ginagawa ko naman na makakaya ko para makatulong pero bakit sa uli? Parang lagi palpak pa rin ako. Hindi ko magawang makasagot nun sa kapatid ko, Sir Jupiter. Paano ko nga ba kukumbinsihin si Sam na magiging maayos din ang lahat kung ako mismo wala nang kasiguruhan kung saan kami pupulutin ng mga oras na yon? Kaya imbis na magsalita, niyakap ko na lang siya. Umaasa akong kahit papaano makakatulong yun na pagaanin ang bigat na dinadala niya. Sa isang banda, hindi ko rin lubos na mapigilan ang inis ko kay Jay. Hindi ko akalaing magagawa niya iyon sa kapatid ko nang hindi ko man lang nalalaman. Ilang beses ko pa naman siyang nakaharap noon na parang nagpapasalamat pa ako sa kanya dahil siya ang nagbukas ng trabahong nakatulong sa pamilya namin. Hindi ko inakalang sa likuran ko ay may ginagawa na pala siyang katarantaduhan na tuluyang sisira sa buhay ng kapatid ko.
Matapos niyang pagsamantalahan ang kahinaan ni Sam, iniwan niya ito ng walang malinaw na paliwanag. Ang mas masakit pa doon, wala man lang akong nagawa para pigilan ang lahat. Kinabukasan nang pumasok ako sa trabaho, isinama ko si Sam. Gusto ko sanang mailayo siya kahit saglit sa bigat ng iniisip niya na kahit papaano malibang siya at magkaroon ng panahon para mag-isip. Lalo na kailangan niyang magdesisyon tungkol sa batang dinadala niya na alam kong hindi niya kayang harapin ng mag-isa ng mga oras na yon. Sa parehong araw ding yon, nagsimula si nanay sa trabaho bilang yaya. Kaya naman sabay-sabay kaming pumunta sa mansyon. Nako, nandito na pala kayo. Magandang umaga, madam. Naku, Ate Vilma, label na lang po. Saka saktong-sakto at nandito ka na. Paalis kasi ako ngayon. Kailangan ako ng asawa ko sa pabrika. Pwede ka na ba mag-start ngayon? Oo naman, walang problema yon. Salamat talaga, ate. Mabuti na lang talaga at nabanggit ko kay Charlie na kailangan ko ng yaya. Mas panatag akong kilala ko ang pag-iiwanan ko kay baby. Nako, oo. Ganyan na ganyan din ako nung maliit pa ang mga anak ko. Hirap akong iwanan sila sa ibang tao. O siya, medyo nag-iiyak na lang ngayon si baby. Kagabi kasi medyo may sinat siya. Pero sabi naman ng doktor ay maayos na siya ngayon. Pagpasensyahan mo na lang muna, Ate Vilma, ha? Importante kasi ang lakad ko ngayon eh. Oo naman. Malaking tulong sabi ng trabahong to eh. Kaya ako nang bahala sa kanya. Salamat. Nga pala, Charlie, puntahan mo na lang si Ashley sa taas. Hinihintay ka na niya doon. Sige po. O siya, mauna na ako. Sandali lang po. Patay. Hindi na kita napagpaalam, Sam. Mukhang hindi niya rin ako napansin. Hayaan mo na. Mamaya na lang natin sabihin. Maupo ka na lang muna dito, Sam. Huwag ka na lang masyadong mangialam ng mga gamit, ha? Baka may mawala pa dito at mapagbintangan tayo. Oo, hindi naman ako bata para paalalahanan pa ng ganyan. Ano ba naman, Sam? At parang kanina pa kitang napapansin laging galit. Kanina ka pa sa bahay, ha? Alam niyo na kasi yun, hindi na kailangan sabihin pa. Tingnan mo ito at talagang sasagot pa. Akit na muna ako sa taas. Sige, anak. Pag-akyat ko sa ikalawang palampag, pinuntahan ko agad ang kwarto ni Ashley. Laking gulat ko nang abutan ko siyang maayos na nakaupo sa study table, tahimik at parang naghihintay talaga sa pagdating ko. Nang ibaba ko ang bag ko, wala siyang imik pero kita ko naman sa kilos niya na pinipigilan pa rin niya ang emosyon niya. Yung klase ng pagpipigil na alam mong kaunti na lang bibigay na, Sir Jupiter. Sinamantala ko naman ang pagkakataong yon para simulan agad ang session namin. Ayoko rin namang sayangin ang bihirang sandaling handa siyang makinig sa akin. At sa kauna-unahang pagkakataon, Sir Jupiter, naging maayos ang daloy ng aralin namin. Sumusunod na siya noon, nakikinig at seryoso ng pinag-aaralan ang mga tinuturo ko. Wala nang dating mataray na tingin o ang mga salita niyang masyadong mapanghusga. Pero hindi ko naman maiwasan ang makaramdam ng kaunting pagkadismaya noon, Sir Jupiter. Alam ko kasing kung ganun siya palagi, mapapabilis ang pagtatapos ng trabaho ko. Pero sa isang banda, umaasa rin ako sa dagdag na bayad na ipinangako ni Ate Label. Nang matapos ang klase, handa na sana akong umalis noon nang bigla niya akong tawagin. Napahinto ako at lumingon. Kita ko siyang nakatayo sa harap ng bintana. Tahimik na nakatanaw sa hardin sa labas. May liwanag ng araw na pumapasok sa silid at tumatama sa mukha niya kaya lalo siyang nagmukhang payapa kumpara sa nakasanayan kong itsura niya tuwing may lecture kami. Di mo na sana dinala pang nanay mo dito, Charlie. Bakit naman hindi? Ang ganda-ganda nga ng offer ng mama mo eh. Pero may kakaiba sa mansyong to, Charlie. Nararamdaman kong hindi kayo ligtas dito. Ha? Anong ibig mong sabihin? Ayokong takutin ka pero may halimaw sa bahay na to. Yun ang rason kung bakit hindi ko gusto na may lumalapit sa akin. Pakiramdam ko kasi akong sinusundan niya. Ano bang sinasabi mo, Ashley? Hindi naman kita maintindihan. Alam mo, ang mabuti pa, magpahinga ka na. Masyadong nakakapagod ang tutoring natin ngayon. Kaya deserve mo makapag-relax. Hindi ka naniniwala sa akin. Ay, alam mo, okay na yung session natin kanina. Kung talagang inip na inip ka nang matapos to, ipagpatuloy mo lang ang pag-aaral mo ng mabuti para matapos na to, okay? Hindi mo na kailangan pang gumawa-gawa pa ng ganyang mga kwento. Pero? Wala. Sige na, aalis na ako. Good job. Mabilis kang natuto sa mga lessons natin kanina.
Konting tiyaga pa at matatapos na rin natin to. Sige, salamat. Isang simpleng ngiti ang iniwan ko noon kay Ashley, Sir Jupiter. Wala na akong ibang sinabi pa at tuluyan na akong bumaba para hanapin si nanay at magpaalam sa kanya. Wala pa rin kasi si Auntie Label ng mga oras na yon, kaya alam kong mahuhuli si nanay nag-uwi. Pagod na rin ako at inaantok na, kaya ang balak ko na lang sana sabihan si tatay na sunduin si nanay kapag pauwi na ito. Pero pagdating ko sa sala, wala akong nadatnang kahit sino. Tahimik ang buong lugar. Walang boses, walang yabag, maliban sa mahina at malayong tunog ng hangin. Habang sinusubukan ko silang hanapin, doon ko lang tuloy ang napagtanto kung gaano talaga kalaki ang mansyon. Sa sobrang lawak nito, madaling maligaw ang isang taong hindi pa sanay sa loob. Katulad ko, na ang alam lang noon ay ang living room at ang kwarto ni Ashley. Mabuti na lamang dahil nagawa kong makarating sa kusina kung saan abala si Mang Enan sa pag-aayos ng mga groceries sa loob ng ref. Mang Dante! Oh, iho, tapos na ba kayo ni Ashley? Opo, paalis na rin po sana ako. Eh, bakit nandito ka pa? May kailangan ka ba, Charlie? Hinahanap ko po kasi si nanay. Naligaw lang po talaga ako sa laki ng mansyon. Hindi niyo po ba siya napansin? Eh, nako, malamang nasa kwarto yon. Nung nakasalubong ko kasi sa kanina, mukhang napatulog na niya ang sanggol. Ah, ganun po ba? Sige po, pag nakita niyo po siya, pasabi na lang na nakauwi na ako at ipapasundo ko na lang siya kay tatay mamaya. Ay, sige, iho. Ako nang bahalang magsabi sa nanay mo. Maraming salamat po. Nga pala, Charlie, kung may maririnig kang kung ano-ano kay Ashley, huwag mo nalang pansinin, ha? Minsan kasi hindi ko alam kung nasa tamang pag-iisip pa ba ang batang yon. Ano pong ibig ninyong sabihin? Ito kasing si Ashley, laging sinasabi na may halimaw daw sa mansyon na ito. Abay, binata pa ako. Ako nang kasama ni Don Florendo nung ipinatayo niyang mansyon na ito. Kaya paano naman magkakaroon ng halimaw dito? Ah, yun po ba? Siguro po, dahil na rin yun sa pagkawala ng nanay niya. Kaya nakakabuo siya ng mga ganong bagay sa kanyang utak. Eh, siguro nga. Sa klase ba naman kasi ng pagkamatay ni Laila ay para namang talagang nilapan ng halimaw? Siguro ay hindi lang niya maalis sa isip ngayon. Lalo na at siya mismo ang nagkadiskubre ng bangkay ng ina niya. Mas mabuti po siguro kung subukan po ninyong iparamdam sa kanya na ligtas siya sa mansyon na ito. Kasi napapansin ko rin po na parati siyang mag-isa. Lagi din naman kasi abala ang mag-asawa. Pero tama ka, iho. Baka kailangan nga ni Ashley ng makakausap man lang para mawala naman ang trauma sa utak ng batang yon. Nakakaawa na rin siyang pagmasdan eh. Sige po. Medyo pagod na rin po kasi ako, Mang Enan. Mauna na po ako. Ay, sige, iho. Pasensya na at naabala pa kita. Nakwento ko lang naman sa'yo para hindi ka na magulat o matakot kapag narinig mo yan kay Ashley. Salamat po, Mang Enan. Kinuha ko noon ang cellphone ko sa bulsa para magpaalam kay nanay sa text bago tuluyan akong umalis ng mansyon. Pagkatapos noon, diretso na akong umuwi para magpahinga. Masakit na rin kasi ang likod at mga binti ko sa sobrang pagod. Pagdating ko sa bahay, wala akong nadatnang kahit sino. Tahimik ang buong lugar noon at hindi ko rin mahagilap si tatay. Sa sobrang pagod at antok, hindi na ako nag-abala pang maghanap. Sa halip, dumiretso na lang ako sa higaan at agad na nakatulog ng mahimbing. Nang magising ako, pasado 7:00 na ng gabi. Habang nag-iinat, bigla akong nakarinig ng tunog ng cellphone. Agad ko yung hinanap hanggang sa makita ko ang cellphone ni Sam na nakapatong sa kanyang higaan sa itaas ng double deck. Sa gulat, bigla akong napamulat, Sir Jupiter. Doon ko lang biglang naalala na kasama ko nga pala si Sam sa mansyon nung umagang yun. Pero bakit hindi ko siya nakita sa sala nung hapon bago ako umalis? At bakit nandun din ang cellphone niya sa bahay? Sa sandaling yun, unti-unting napalitan ang antok ng kaba. Isang kaba na hindi ko pa maipaliwanag at ramdam kong may mali. Sam? Sam, ikaw ba yan? Oh, Tay. Ikaw pala. Saan ho kayo galing? Pumunta ako sa pagbubukas ng pabrika ni Nabel at Sunny. Kumusta naman po? Ayos naman, anak. Sinubukan kong mag-apply ng trabaho doon. Sana nga lang ay matanggap ako. Ah, ganun po ba? Matatanggap po yan. Nasaan na ang nanay mo tsaka yung kapatid mo? Nasa mansion pa po sila, Tay. Maaga po kasing natapos ang trabaho ko kanina kaya umuwi na ako. Ganun pa. Sige.
Ay, ako na ang susundo sa kanila doon. Sandali po, Tay. Bakit anak? Pasensya na po pala sa pagsagot ko sa inyo nung nakaraang gabi. Nadala lang talaga ako ng emosyon ko, Tay. Wala yon. Alam ko namang kasalanan ko rin na naging mainit masyado ang ulo ko. Pasensya na kayo sa akin, anak. Kay Sam po sana kayo humingi ng pasensya, Tay. Alam kong mas kailangan niya yun sa puntong ito. Bakit mo naman nasabi yan? Kasi po... Hello, Nay! Anak, pasabi sa tatay mo na hindi ako makakauwi ngayon. Gagabihin daw sila Label, kaya hindi pa ako makakaalis. Ganun po ba? Sige, Nay. Sasabihin ko na lang kay tatay. Sige, anak. Si Sam pala, Nay. Pwede ko ba siya makausap saglit? Si Sam? Bakit mo naman hinahanap dito si Sam? Hindi mo ba siya kasama kanina pag-uwi mo? Po? Hindi po, Nay Wala po ba siya dyan sa mansyon? Wala, anak. Kanina ko pa nga siya hindi nakikita dito. Kala ko naman isinama mo na kanina nung umuwi ka. Hindi po, Nay. Tawagan mo kaya, anak. Naiwan nga po niyang cellphone niya dito sa bahay, Nay. Baka naman nainip na yun at umalis na kaninang tanghali pa, Charlie. Malamang ay nasa mga kaibigan na naman niya yun. Siguro nga po. Sige, anak. Ibababa ko na muna ang tawag. Opo. Nang mamatay ang tawag, hindi ko may paliwanag kung bakit biglang bumilis at lumakas ang kabog ng dibdib ko. Hindi ako mapakali. Pabalik-balik ang isip ko sa kung ano-ano at maging si tatay halatang nahahawa na rin sa pagpapanik ko. Kita ko sa mukha niya ang pag-aalala kahit pilit niyang tinatago. Alam ko kasing may mabigat na pinagdadaanan ng kapatid ko noon, Sir Jupiter. Ang pag-amin niya sa akin na buntis siya ang dahilan kung bakit hindi ko maisip na basta lang siya nakikipagtambay sa mga kaibigan niya. Kung hindi nga niya kayang makasama ang mga yon sa mga hirap ng buhay, bakit naman niya pipiling puntahan sila para lang makipagkwentuhan? Isa pa, kilala ko si Sam. Hindi sa basta-basta umaalis nang hindi nagpapaalam, lalo na't alam niyang mag-aalala ako sa kalagayan niya. Ilang oras pa akong naghintay, umaasang may maririnig o may darating na balita. Pero nang lumampas na ang oras at pumatak na ang 9:00 ng gabi, mas lalo akong kinabahan. Sa sandaling yun, mas lumakas ang kutob ko na may nangyaring masama sa kanya. Kaya napagpasyahan kong bumalik sa mansyon. Si tatay naman ay nagpasya ring puntahan ng mga kaibigan ni Sam para tiyaking wala talaga roon ng kapatid ko. Pero pagkatungtong ko pa lang sa harapan ng mansyon at makita ko ang sapatos ni Sam na naiwan sa labas ng pintuan, para bang may bagay na pumiga sa dibdib ko. Iho, bakit napabalik ka? Mang Enan, nasa loob po ang kapatid ko, si Sam. Ano ka mo? Si Sam po. Kasama ko po siya kaninang umaga nung pumunta ako rito. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin siya nakakauwi. Gusto ko po sanang tingnan muna kung nandyan pa siya sa loob. Pasok ka, Iho. Hindi ko nga lang alam kung anong tinutukoy mo. Hindi ko naman nakikita dito si Sam dito sa mansyon. Sigurado po ba kayo? Kasama ko po siya kanina At saka, nasa labas pa rin po ang sapatos niya, Mang Enan. Nakakapagtaka naman kung ganon. Pero halika, subukan natin sa hanapin. Baka naman naliligaw ng kapatid mo dito sa mansyon. Yun nga rin pong iniisip ko Baka po hinahanap niya ako kanina tapos kung saan-saan na siya nakarating. Kahit ako nga po kanina buntik na rin maligaw. Halika, bilisan na lang natin ang paghahanap dahil parating na sila Label at Sunny. Baka mapagalitan pa tayo pag nalaman na pinapasok niyo si Sam nang hindi muna nagpapaalam sa kanila. Nagmamadali po kasi kanina si Ate Label Dito tayo sa pasilong ito muna. Ang mabuti pa, maghiwalay na tayo para mas mabilis ang paghahanap. Sige po. Agad kong sinunod ang sinabi ni Mang Enan. Sinuyod ko ang mahabang pasilyo. Sa bawat takbang ko roon, sunod-sunod ang mga malalaking pintuan na nadaanan ko. Mga pintuang hindi ko sigurado kung mahahanap ko ba doon si Sam. Lalo lang tuloy bumibigat ang dibdib ko sa bawat paglapit ko sa mga yon. Kaya naman naisipan kong tawagin na lang siya. Paulit-ulit kong binigkas ang pangalan niya habang naglalakad. Umaasang maririnig niya ako. Pero ilang beses na akong tumatawag, wala pa rin sumasagot. Tanging ang sarili kong yabag at ang katahimikan ng pasilyo ang naririnig ko at mas lalong nagpapalakas sa kutob kong may hindi magandang mangyayari sa mga oras na yon. Imposible namang mapunta siya sa mga kwartong to dahil matagal na tong nakakandado. Hindi rin naman binubuksan nila Label at Sunny.
Sa laki ba naman ng bahay? Ano pa nga ba naman ang gagawin nila sa kwarto na ito? Ay, nasa na kaya si Sam? Hindi mo naman kailangan na mag-alala kung nandito lang siya, iho. Ligtas naman ang kapatid mo dito sa mansyon. Pero gabi na kasi, kaya nakakapagtaka naman kung hanggang ngayon ay naliligaw pa rin siya dito. Malaki nga tong bahay, pero hindi naman ito kasing komplikado ng gubat. Pero nasa labas pa po ang sapatos niya eh. Baka naman iniwan lang talaga niya. Parang ang imposible din naman po niyan, Mang Enan. Ay, wala na rin naman tayong mapaghanapan sa kanya dito, di ba? Imbes na naghahanap ka sa kanya sa labas ay nasasayang pang oras mo dito sa mansyon. Oh, anak, nakita mo na ba si Sam? Hindi pa rin po, Nay. Ay, Diyos ko, nag-aalala na ako sa batang yun. Saan ba naman kasi nagsususuot yun si Sam? May text po si tatay. Wala din daw sa mga kaibigan ni Sam. Hindi pa nga daw nila ito nakikita maghapon. Ay, naku naman, nasaan ka ba naman kasi anak? Ang mabuti pa tumawag na kayo ng pulis para matulungan nila kayo sa paghahanap sa kanya. Mabuti pang ang gano'n na lang ang gawin namin, Mang Enan. Charlie, anak, alika. Ikaw nang pumunta sa police station. Hindi kita masasamahan dahil kailangan kong bantayan ang bata. Susunod na lamang ako sa'yo agad oras na makauwi na si Label. Sige po. Anong nangyayari? Bakit nandito ka pa, Charlie? Nako, mahal. Baka sinamahan lang niya ang nanay niya. Pasensya ka na, Ate Vilma, ha? Ang dami kasi naging trabaho bigla sa pabrika. Kumusta na pala ang baby ko? Tulog na siya sa kwarto, Label. Nako, salamat naman. O siya, paalis na ba kayo? Oo eh. Nawawala kasi si Sam. Kailangan namin siyang hanapin. Si Sam? Bakit? Paano siya nawala? Kanina po kasi, isinama ko po siya dito. Pero nagmamadali po kayo. Hindi ko na po sa inyo napagpaalam kung pwede siyang magstay dito habang nagtututor ako sa taas. Talaga ba? Nako, hindi ko malang siya napansin kanina sa pagmamadali ko. Kung nawawala ang kapatid mo, bakit nandito ka pa? Dito ko po kasi siya iniwan kanina. Pag-akyat ko po sa taas, hindi ko na siya nakita ulit. Akala ko naman ay umuwi na siya sa bahay. Pero wala naman siya doon pag uwi ko. Baka naman umalis na siya. Hindi ka lang niya nabala kanina sa session ninyo ni Ashley. Pero nasa labas pa rin po kasi ng mansyon ng sapatos niya eh. Ano? Ibig mo bang sabihin ay dito nawawala si Sam sa loob ng mansyon? Aba, imposible naman yata yan, Charlie. Malaki nga itong bahay, pero hindi naman siguro ganun kahirap na makalabas kung naligaw man siya kanina. Di bale na po. Tatawag na lang po kami ng pulis para makahingi ng tulong. Teka, hindi pwede. Bakit po? Hindi kami pwedeng masangkot sa ganyan dahil hindi pa nagbibigay sa amin ng titulo ng bahay na ito. Sandali, anong kinatatakutan ninyo? Hahanapin lang naman namin ang anak namin at saka hindi rin naman sigurado kung nandito nga siya. Tutulungan na lang namin kayong hanapin siya. Hindi pwedeng madawit ang mansyon na to sa mga pulis. Pag nangyari yon, babawiin sa amin ito ni Doña Vera. Nalinti ka na. Nandito na si Doña Vera. Ano? Teka, huwag kayong magsasalita ng kahit ano, ha? Huwag na huwag ninyong babanggitin si Sam. Naiintindihan nyo? Magandang gabi po, Doña Vera. Magandang gabi po, Doña. Sana po ay nasabi ninyo na uuwi po kayo para naman nasundo namin kayo sa airport. Naku, hindi na kailangan, Label. Sandali, mukhang may mga bisita kayo. Si Ate Vilma nga po pala. Siya po ang yaya ng anak namin ni Sunny. Si Charlie naman po, anak siya ni Ate Vilma at siya naman ang tutor ni Ashley. Ganun ba? Gabing-gabi na kayo. Dito rin ba sila natutulog? Hindi po, Doña. Galing po kasi kaming pabrika kaya nakiusap kami. Nabantayan nila ang anak namin hanggang hindi pa kami nakakauwi. Maupo ho muna kayo, Doña. Salamat. Ang totoo niya ni isang linggo lang naman ang bakasyon ng pamilya ko dito sa Pilipinas. Noong isang gabi pa rin ako nasa Maynila kasama ang mga anak ko. Sadyang bumiyahe lang ako ngayon para makita muli sa huling pagkakataon itong mansyon. At saka, para na rin ibigay sa inyo ang titulo. Nako, maraming salamat po, Doña Vera. Wala yun. Pasensya na rin at natagalan ang proseso ng mga papeles. Wala pong problema, Doña Vera. Maraming salamat po. Pigil lang hininga ko habang mariing nakatikom ang mga kamay ko sa sobrang inis at kaba. Gusto ko sanang makisabat sa kanila. Sigawan sila at itanong kung ano ba talaga ang nangyayari. Gusto ko nang umalis na lang, Sir Jupiter, para hindi na marinig ang mga salitang pakiramdam ko ay wala namang saysay. Pakiramdam ko kasi bawat segundo na lumilipas, mas lalo akong nauubusan ng oras. Habang tahimik akong nakatayo doon, unti-unting bumibigat ang dibdib ko. May mali. Ramdam na ramdam ko yun. Ang dami kong tanong sa isip ko noong mga oras na yun, Sir Jupiter. Pero ni isa, wala akong kasiguraduhan sa sagot.
Nakatutok ang mga mata ko sa sapatos ni Sam na tanaw ko mula sa bahagyang bukas na pinto. Doon pa lang grabe na ang kaba ko. Imposible naman kasing umalis siya nang hindi suot ang mga yon. Kaya naman huminga ako ng malalim. Pilit pinapakalma ang sarili ko kahit pakiramdam ko sasabog na ang dibdib ko. Isa-isa kong tiningnan ng mga taong nasa loob ng sala. Si Mang Enan na seryoso ang mukha. Ang mag-asawang maingat na nakikipag-usap kay Doña Vera habang ang matanda naman ay abalang nakikinig. Lahat sila pinagmasdan ko at hindi ko maipaliwanag kung bakit lalong lumakas ang kutob ko sa mga sandaling yun. Iba ang pakiramdam ko, Sir Jupiter. Parang may humihila sa akin at paulit-ulit na sinasabi sa isip ko na nandito lang sa mansyon na yun si Sam. Nang iangat ko muli ang paningin ko, napansin ko ang nakatayong si Ashley sa itaas ng hagdan. Madilim ang pasilyo pero malinaw ko pa rin siyang nakita dahil sa liwanag na nagmumula sa living room. Sandali kaming nagkatitigan. Maya-maya sumenya siya na sumunod ako sa kanya. Nang tumingin ako kay nanay, abala pa rin siya sa pakikinig kina Doña Vera, kaya naman tahimik akong humakbang palayo noon, Sir Jupiter. Dahan-dahang umakyat sa hagdan, dala ang kaba at takot na lalo pang bumibigat sa bawat hakbang ko nang maalala ko ang sinabi ni Ashley sa akin tungkol sa halimaw sa mansyon. Pinalaan na kita, hindi ba? Anong sinasabi mo? Hindi nga ligtas sa mansyon na ito. Ano bang hindi mo maintindihan doon? Bakit mo ba kasi sinasabi yan? Ano patunay mo? Mag-aalas 12 na ng gabi, Charlie. Halika. Sandali. Bakit? Saan mo ako dadali? Huwag kang maingay. Pumasok ka sa loob. Bilisan mo. Ano? Sandali, Ashley. Baka magalit ang papa mo pag nakita niyang pumasok ako dito. Wala na tayong oras para isipin pa yan. Please, pasok na. Dun sa ilalim ng kama. Sumuot ka, bilisan mo. Ano? Teka, sandali. Bakit mo ba ako... Huwag kang maingay. Wala akong kaalam-alam sa mga ginagawa ko noong araw na yon, Sir Jupiter. Ang alam ko nang sinunod ko ang utos niyang tumahimik. Para bang kusa na lang gumalaw ang katawan ko habang ang isip ko ay lutang sa kalituhan. Basta tanda kong magkatabi kaming nakasiksik sa ilalim ng kama niya, ramdam ko ang bigat ng kaba sa dibdib ko habang inaabangan kung ano ang susunod na mangyayari. Hindi nagtagal, biglang pumukas ang pinto. Pumasok ang isang tao. Sir Jupiter, malinaw na malinaw sa pandinig ko ang lagatok ng itim niyang sapatos sa sahig. Mabagal ang mga hakbang niya, parang sinasadya. Ilang sandali niyang nilibot ang buong kwarto na parang may hinahanap. At habang nasa ilalim kami ng kama at tahimik na pinapanood siya doon, may kung anong bigat sa presensya niya na lalong nagpalamig sa balat ko. Gusto kong silipin at alamin kung sino siya, pero hindi ko nagawa. Masyado kaming nakasiksik sa pinakadulo ng kama noon, Sir Jupiter. Takot din akong gumawa ng kahit bahagyang galaw dahil baka marinig niya kami. Kaya nanatili akong tahimik at hindi kumikibo habang pinipigil ang paghinga ko. Nang akala ko hindi na siya lalabas, bigla kaming nakarinig ng tunog na parang may nabasag na gamit. Malakas yun, pero malayo. Palagay ko ay galing sa sala. Dahil doon biglang nagmadali ang lalaki. Lumabas siya ng kwarto ni Ashley na halos patakbo at nakalimutan pa niyang isara ang pinto. Ilang segundo pa kaming nanatiling nakahiga sa ilalim ng kama. Tila pareho kaming natulala. Nang makasiguro si Ashley na wala nang ang tao, sakalang kami gumalaw. Lumabas kami mula sa ilalim. Nanginginig pa nga ang mga tuhod ko noon, Sir Jupiter. Nang magtatanong pa lang sana ako kung sino ang pumasok, bigla niya akong hinila ng walang sabi-sabi. Wala na rin naman akong nagawa noon kundi ang sumunod sa kanya hanggang makarating kami sa pantry. Akala ko doon na kami titigil. Pero bigla siyang lumuhod at may inalis sa ilalim ng isang aparador. Sa lakas ng tulak niya, gumalaw yun at tumambad sa akin ang isang pinto. Ano yan? Bakit may ganito dito? Di ko alam. Pero dito ko natagpuan sa pantry na to yung panyo. Sandali. Kay Sam ito ah. Mukhang dito siya pumasok sa loob, Charlie. Nung nakita ko ang panyong yan, nahulog din ang ilang mga jar na laman ng aparador. Ano naman gagawin niya dito? Dahan-dahan akong humakbang papasok sa loob ng pintuan. Pagpasok ko pa lang, agad akong sinalubong ng isang makitid at madilim na pasilyo na hindi ko alam kung saan patungo.
Sumunod si Ashley sa likod ko at maingat na isinara ang aparador. Kita kong hindi naman niya itutuloy ang isinara. May pinasok siyang manipis na bakal sa pagitan ng pinto at dingding para siguradong hindi kami malak sa loob. Habang tinatahak namin ang pasilyo, Sir Jupiter, hindi ko mapigil ang kilabutan. Ramdam ko ang lamig sa paligid, pati ang bigat ng katahimikan. Bawat hakbang ko ay parang may kasamang kaba. Hindi ko akalaing may ganung lugar pala sa loob ng mansyon na iyon, Sir Jupiter. Isang lugar na halatang hindi pwedeng makita ng kahit sino. Ilang hakbang pa lang kami nang biglang bumukas ang ilaw. Napahinto ako at napasinghap sa gulat. Sa pader na nasa kaliwa ko, Sir Jupiter, malinaw kong nakita si Mang Enan. Siya mismo ang nagbukas ng switch ng ilaw sa pasilyong papunta sa pantry. Sinubukan ko naman siyang tawagin noon. Tanda kong ilang beses ko pa siyang sinubukang tawagin hanggang sa naging pasigaw na ang boses ko. Pero wala. Tuloy-tuloy lang siyang nagbubukas ng mga ilaw sa daraanan niya at sa bawat ilaw na bumubukas unti-unti ring lumiwanag ang pasilyong kinalalagyan namin. Oh God! Nakikita natin si Mang Enan pero hindi niya tayo napapansin. Mukhang ang pader sa mansyon na ito ay may sikretong silid para makita ang nangyayari sa loob ng mansyon. Sinasabi ko na nga ba, may kakaiba talaga sa mansyon na ito. Kuya, Sam? Sam, anong ginagawa mo rito sa loob? kuya, paano ka nakapasok dito? Bakit ka pumasok dito? Baka lalo tayong hindi makalabas dito. Ibig sabihin nakulong ka dito? Hindi ko naman sinasadya mapunta rito, kuya. Nung naiwan kasi ako sa sala, bigla akong napansin na parang may tao sa may kusina. Ang tingin ko talaga si Jay ang nakita ko eh. Pero nung sinundan ko siya, hanggang sa nakarating na lang ako sa pantry, hindi ko pa rin siya nakikita. Paano ka nakapasok dito? Bukas sa Jay yung aparador nang pumunta ako sa pantry. Pero pagpasok ko, biglang sumarado yung pintuan mula sa labas. Tapos kahit anong gawin ko pagtulak, hindi na ako makalabas. Hindi magsasara ng kusa ang aparador kung hindi ka sinadyang ikulong dito sa loob, Sam. Ano? Pero sino naman ang gagawa nun sa akin? Yan ang kailangan nating malaman. Ibig sabihin, maghapon kang nasa loob ng secret room na ito at nakikita mo rin kami? Oo, ilang beses na rin akong sumubok na sumigaw o kalampagin ang salamin ng pader na to. Pero walang nakakarinig sa akin. Nakakamangha. Pero, para saan kaya ang silid na to? Bakit may ganito dito? Hindi ba dapat ikaw ang may alam niyan, Ashley? Kumpara sa amin, ay ikaw ang araw-araw nakatira dito. Baguhan lang din naman ako, Charlie. At saka isa pa, bihira akong lumabas ng kwarto. Pero dati pa lang, nararamdaman ko nang may kakaiba sa lugar na to. Hindi nga ako nagkamali. Sandali, kuya. May kailangan kayong makita. Sumunod kayo sa akin. Halos nilibot ko na yata ang buong pasilyong ito. At lahat ng sulok ng mansyon ay makikita mo mula rito. Pero ito, tingnan nyo. May mga gamit sa pating to at hindi lang yun. May mga kadena rin at mga bakas na hindi ko maintindihan kung dugo o putik. Ano ba yan? Baho ng amoy. Ano to? Parang laway? Pero kuya, hindi yan ang tanong eh. Kundi bakit naman magkakaroon yan dyan? Isa lang ang ibig sabihin nito. May nakatira sa silid na ito, Sam. At kung sino man yun, mukhang may galit siya sa mga taong nakatira dito. Paano mo naman nasabi, Ashley? Sa halip na sumagot, tahimik lang na lumapit si Ashley sa isang basurahan sa gilid. May kinuha siya roon. Isang OP plastic na puno ng maliliit na babasaging bote. Nang silipin ko ang laman, bumigat agad ang pakiramdam ko. May label na formalin ng mga walang lamang bote at kasama pa doon ang ilang ginamit na syringe. Nanginig ang kamay ko habang yumuko naman ako at sinimulang tingnan ang iba pang mga kalat sa sahig. May isang bag doon na mukhang minadaling itago. Binuksan ko yun at doon ko nakitang mas marami pang gamot, iba't ibang klase. May mga walang label, may mga bote na kalahati na lang ang laman, pati na rin ang sandamakmak na mga syringe. Akala ko doon na matatapos ang pagkabigla ko, Sir Jupiter. Pero hindi pa pala. Dahil sa pagkakalkal ko, biglang tumama ang paningin ko sa isang telang itim na nakatakip sa isang maliit na whiteboard na nakasandal sa pader. Parang may humihila sa dibdib ko habang tinuturo ko iyon kay Ashley na siya mismong lumapit at dahan-dahang hinila ang tela. Pagkahila niya para akong nawalan ng hininga. Sumalubong sa amin ang mga larawan, mga litrato ng bawat taong nasa loob ng mansyon ng mga oras na iyon. Nandoon ang larawan ni Ate Label, ni Nanay, ni Sam, ni Ashley, ni Doña Vera at pati na rin ang akin. Parang sinadya ang ayos ng mga larawan.
Lahat sila magkakadikit sa gitna ng board. Ngunit sa isang sulok hiwalay at tila inilayo, naroon ang litrato ni Mang Enan, Kuya Sunny at pati na rin si Tatay. Sa itaas naman ng lahat ng larawan, malinaw na nakasulat ang isang petsa, eksaktong araw kung kailan kami lahat ay naroon sa mansyon, Sir Jupiter. Wala mang paliwanag kung ano ang ibig sabihin ng lahat ng yon, iisa ang malinaw. Kung sino man ang gumawa noon, matagal na kaming minamanmanan at may gustong mangyari sa araw na yon. Kuya, nasa tapat tayo ngayon ng pasilyo papunta sa sala ng mansyon. Teka, sino siya? Sino yung lalaking yan? At bakit nasa loob siya ng mansyon? Jay, Anong ginagawa niya rito? Kilala niyo siya? Siya ang nagpasok sa akin sa trabaho dito sa mansyon. anong ginagawa mo rito, Jay? Mariin akong napalunok noon, Sir Jupiter. Iba ang kutob ko, lalo na nang mapansin ko ang suot niyang itim na sapatos. Kaparehong-kapareho ng sapatos ng lalaking pumasok sa kwarto ni Ashley. Pero hindi lang doon natapos ang kaba ko. May kakaiba sa aura niya noon. Mahigpit ang pagkakakuyom ng mga kamay niya. Diretso ang tingin, walang bahid ng alinlangan. Hanggang sa sandali siyang huminto sa paglalakad, pagkatapos ay dahan-dahan siyang lumingon sa direksyon ng pader kung saan eksaktong nakatayo ako noon. Sa titig niya, Sir Jupiter, para bang ramdam niyang may nakamasid sa kanya. Pero matapos ang ilang segundo, ibinalik lang niya ang tingin sa unahan at muling naglakad. Kitang-kita ko noon ang pagpipigil niya. Bakas iyon sa gumagalaw niyang panga, pati na rin ang ugat niya sa sentido na para bang may galit siyang pilit itinatago. Hindi ko naman hinayaang mawala siya sa paningin ko. Tahimik ko siyang sinundan. Sinabayan ang bawat takbang niya hanggang sa makarating kami sa living area. Pagdating namin doon, bigla na lang napatayo si Ate Label. Kita sa mukha niya ang pagtataka. At sa sandaling yon, mas lalo kong naramdaman na may nangyayaring hindi namin alam. May lihim sa loob ng mansyon na unti-unti nang nabubuksan. At pakiramdam ko sa mga oras na yon, Sir Jupiter, papalapit na kami sa pinagmulan nito. Jay, anong ginagawa mo dito? Paano ka nakapasok? Anong ibig sabihin dito? Label? Nagpapapasok kayo basta-basta ng kung sino-sino sa mansyon? Hindi po, Doña Vera. Hindi ko alam kung paano nakapasok si Jay. Sandali po. Hanggang dyan ka lang. Anong pinagsasabi mo, Jay? Lumabas ka nga ng mansyon na ito. Sino ba nagsabi sa'yo na pwede kang pumasok dito nang hindi nagpapaalam? Hindi porke nagtitiwala kami sa'yo ay may karapatan ka na maglabas-masok sa mansyon na ito. Anong nakakatawa? Ay, ang tagal kong hinintay ang araw na to. Pero kulang pa rin kayo. Anong ibig mong sabihin? Ano pa ba? Nasaan ba kasi ang asawa mo, Tita Vilma? Hindi pwedeng magsimula ako nang wala siya dito. Bakit hinahanap mong asawa ko? Napakaraming tanong. Alam mo, imbes na sinasayang mong oras ko, ay tawagan mo na lang ang magaling mong asawa at papuntahin mo dito. Iho, lasing ka ba? Ang mabuti pa umuwi ka na sa inyo. Huwag kang manggulo dito. Huwag mo akong hawakan, Mang Enan. Huwag din kayong lalapit sa akin. Ano bang problema mo, Jay? Lumabas ka na kung ayaw mong tumawag pa kami ng mga pulis para ipakaladkad ka palabas. Ang gagaling nyo rin, ano? Wala kayong kaalam-alam sa mundo? Ano bang hinihintay mo, Edan? Kalad ka rin mo na palabas ng batang yan! Manahimik ka! Isa ka pang matanda ka eh! Kung sana una pa lang tinanggap mo na ako, hindi naman ako magtatanim ng galit sa'yo. Jay, ano bang pinagsasasabi mo? Hindi nyo alam? Bakit hindi mo sabihin sa kanila, Doña Vera? Sabihin mo kung paano mo pinagtabuyan ang sarili mong apo. Hindi kita apo! Huwag kang masyadong ambisyoso, iho! Oo nga naman. Paano mo naman ako ituturing na apo kung hindi mo itinuturing na anak ang ina ko? Hindi ko alam ang sinasabi mo! Nababaliw ka na! Kayo ang nababaliw. Mga baliw sa pera, sa yaman, sa mansyon na mas magandang tawaging impyerno. Sobra ka na, Jay! Umalis ka na dito! Huwag mong pinagsasalita na ganyan ng Donya! Isa ka pa, Sunny. Akala mo kung sinong malinis? Pero isa ka sa mga lumabastangan sa ina ko. Anong pinagsasasabi mo, iho? Hindi naman namin kilala ang nanay mo. Kayong lahat! Parang kinalimutan nyo na lang ang ginawa nyo sa nanay ko. Kahit ikaw, Doña Vera. Ang taong dapat natutulong sa kanya noon. Pero anong ginawa mo? Pinabayaan mo siya. Hindi ko alam ang sinasabi mo! Hindi mo alam? Hindi mo alam? Hindi mo alam kung paano ikinulong ng asawa mong nanay ko? 3 taon lang ako noon. Pero kitang-kita ko kung paano nyo hinayaang dalhin ang asawa nyo si nanay sa silid niya para pagsamantalahan. Hindi totoo yan! Totoo ang lahat ng yan.
O hindi mo lang matanggap dahil alam mong ikaw ang rason kung bakit nawala bigla si nanay, hindi ba? Umalis si Carol dahil nakita na niya ang kasintahan niya at sumama siya doon. Naniwala ka naman! Doña Vera, pwede ba? Huwag kang magsinungaling! Alam kong alam mo matagal nang nilalapastangan ng asawa mo ang sarili mong anak. At alam kong may hinala kang anak ako mismo ng anak mo at ng asawa mo. Hindi ba kaya nung bumalik ako, hindi mo ako magawang matanggap? Kaya paulit-ulit mo akong itinanggi. Hindi ako pwedeng maniwala na lang basta-basta. Kung gagawin ko yon, ay maraming pwedeng manamantala ng yaman ko para magpunwari. Walang hiyang yaman yan! Pasuunahin mo pa talaga yan kumpara sa katotohanan? Ano bang klase ng puso meron ka, Doña Vera? Itong mansyon na naging kalbaryo ng ina ko, itinuturing mong kayamanan. Ipinamana mo pa sa mga walang kwenta mong katulong. Sabihin mo nga sa akin, bakit kailangan kitang kawahan ngayon? Tama na ito! Manginat, tulungan mo ko. Kalad ka rin natin palabas ang batang yan. Sinabi mo, Anong nangyayari, Sunny? Oh, Diyos ko! Aswang! Walang makakalabas ang mansyon na ito. Ngayong gabi, sisiguraduhin kong sisinginin ko kayong lahat. Sandali! Nadamay lang ako dito. Wala akong kasalanan sa'yo. Sino naman ang may sabing wala kang kasalanan sa akin? Lahat kayo nandito. Nasaan man kayo sulok ng mansyon na ito? Lahat kayo may kasalanan kung bakit naging ganito ko ngayon. Diyos ko! Diyos ko! Doña Vera! Diyos ko! Baka mawalan kayo ng malay! Wala na ang Diyos mo sa bahay na ito, Doña Vera! Demonyo lamang ang nakakapasok sa mansyong ito! Mga makasalalang nilalang na walang karapatang mabuhay sa mundo! Para bang natulala ako sa mga nasaksihan ko noon, Sir Jupiter. Hindi ko na alam kung paano magsasalita o paano ko pakakalmahin ang kapatid kong tuluyan nang nagwala. Pilit niyang hinahampas ang pader, sumisigaw para tawagin si nanay, isinusumpa si Jay at minumura. Wala akong nagawa kundi hayaan siya hanggang sa tuluyan siyang mapaupo sa sahig. Yakap ang sarili at umahagulgul sa matinding pag-ihak. Si Ashley ang kusa ng lumapit sa kanya noon. Marahan siyang umupo sa tabi ni Sam na parang alam niya na wala ng salitang makakapigil sa sakit na nararamdaman ng kapatid ko. Sa mga sandaling yon, Sir Jupiter, pakiramdam ko ay nabibingi ako. Umiikot ang paningin ko at parang lumalabo ang lahat ng nasa paligid. Hanggang sa bigla kong nakita o siguro ay bumalik lang sa mga mata ko ang isang babaeng nakaupo sa sulok ng silid na kinaroroonan namin. Sa bisig niya, yakap niya ang isang batang lalaki na umiiyak. Tahimik silang dalawa, pero ramdam ko ang bigat ng presensya nila. Maya-maya humarap ang babae sa akin at unti-unti siyang lumapit. Bago pa ako makagalaw, biglang pumasok ang tatlong lalaki mula sa kabilang pasilyo. Walang salitang hinila nila ang babae palayo sa bata. Sa gulat at takot, ako naman ang napilitang pigilan ang batang lalaki na gustong sumunod sa kanya. Sigaw ng sigaw ang bata. Pilit kumakawala sa mga kamay ko habang ako naman ay nanginginig sa hindi ko maipaliwanag na takot. Doon biglang bumalik sa alaala ko ang mga nangyari noong bata pa ako, Sir Jupiter. 5 taong gulang pa lang ako noon. Tanda ko kung paano kami laging pumupunta ni tatay sa mansyon. Ang sabi niya may trabaho raw siyang kailangang tapusin doon. Kapag nagtagumpay daw siya, magiging sa amin na ang mansyon. Doon din nagsimula ang pagkahumaling ko sa lugar na yon. Ang tanda kong sabi pa niya na para raw makatulong kay tatay sa ginagawa niyang trabaho, may isang bagay akong kailangang gawin. Kailangan kong pigilan ang batang lalaki na makalapit sa babae tuwing kukunin na siya. At kahit na matagal na ang nakalipas, hindi ko malilimutan kung sino-sino ang mga kalaban ni tatay noon sa pag-angkin ng mansyon. Walang iba kundi si Mang Enan at Kuya Sunny na ngayon ko lang naintindihan na siya palang nagwagi sa larong yon. Hindi lamang yun, Sir Jupiter, dahil sa tuwing nagaganap ang mga sandaling yun, lagi kong nakikita ang isang matandang lalaki. Nakatayo siya sa labas ng pader pero malinaw ko pa rin siyang nakikita. Bagya siyang nakangiti, nakatitig lang sa akin na parabang nakikita din niya ako. Papa? Shit! Kailangan ko lumabas! Tara na kuya, lumabas na tayo dito. Lumabas na tayo, dalhin natin sila dito. Ligtas sila dito. Ano ba, Charlie? Wala na tayong oras. Kuya, ano bang nangyayari sa'yo? Ha? Umaatake na ang aswang. Kailangan nating madala dito si nanay. Shit, tara na! Jay!
Ako ang harapin mo! Oh, Diyos ko! Anak ko! Nay, tara po. Sumunod kayo sa amin. Dito po ligtas tayo. Bilisan niyo pa! Ano pang hinihintay ninyo? Sandali! Ang anak ko nasa kwarto siya! Sumunod na kayo kay Sam. Ako nang bahala sa kapatid ko. Hindi, ako ang kukuha sa kapatid mo. Samahan mo ang ina mo. Saan ka naman pupunta, Kuya Sunny? Hindi naman pwedeng ikaw pa ang makakaligtas dito! Hayop ka! Halimaw ka! Bitawan mo ang asawa ko! Jay, ano ba? Sinabi ko ako ang harapin mo! Lumingon lang sandali sa akin noon ang halimaw, Sir Jupiter. Saglit lang kaming nagkatitigan bago sa dahan-dahang ngumiti. Isang ngiting hindi ko kailanman makakalimutan. Kasunod noon, bigla niyang sinakmal ang ulo ni Kuya Sunny. Sa laki at tatalim ng mga ngipin niya, parang isang kagat lang yun at dinig na dinig ko ang kanyang nakakakilabot na pagmuya. Malakas na napasigaw sa takot si Ashley. Agad naman siyang hinila ni Sam papunta sa pantry para tumakas. Pero bigla rin siyang kumawala at tumakbo pabalik sa kabilang silid para kunin ang naiwan niyang kapatid. Paglabas niya roon, naroon na si Mang Enan. Hinihintay na lang niya sana na makapasok sa secret room. Pero huli na ang lahat. Inabutan na rin sila ni Jay. Walang hirap niyang sinunggaban si Mang Enan. Nilapa ito na parang isang prutas lang na kinagat at kinakain niya. Naiwan kami ni Ashley kasama ang sanggol niyang kapatid. Nanginginig sa takot, hindi makagalaw, habang nakatingin sa halimaw na nagpapakasasa sa katawan ni Mang Enan. Wala akong marinig kundi ang sarili kong paghingat ang tunog ng pagkagat niya noon, Sir Jupiter. Saglit akong napalingon sa malalaking kortinang nakasabit sa bintana. Parang sabay naming naisip ni Ashley ang parehong bagay. Tumakbo kami papunta roon at hinilang magkabilang gilid ng kortina. Pagkatapos noon, paikot-ikot kaming tumakbo sa malawak na sala habang naiwan sa gitna ang aswang. Litong-lito sa ginagawa namin. Tay, umalis ka na! Tumakbo ka na! Bakit? Sa wakas, kumpleto na rin ang mga salarin. Ano yan? Bitiwan mo kung halimaw ka! Anak! Tulungan mo ako, anak! Jay! Bitawan mong tatay ko! Bakit naman kita susundin, Charlie? Katulad ng ama mo, isa ka rin sa taong sumira sa akin. Kaya kahit ikaw, sisiguraduhin kung hindi ka mabubuhay ngayong gabi. Jay, bata lang ako noon. Katulad mo, hindi ko alam kung anong ginagawa ko. Bata lang din ako noon, pero wala akong ibang alaala kundi ang pagpapahirap niyo sa amin ng ina ko. Hindi mo alam kung anong ginawa niya para mabuhay ako, Charlie. Kung paano siya nakipagkasundo sa demonyo para lang mapalaya ako. Anak! Anong sinasabi ng aswang na ito? 10 taon na binaboy at nilapastangan ng mga walang kwentang lalaki ang nanay ko. 10 taon kaming kinulong sa loob ng silid na yon. Halos mapaliw habang nakikita namin ang masasayang tao sa labas. Samantalang kami ni nanay, halos araw-araw na nag-aagawang buhay para lang hindi mamatay na sa gutom. Jay! Apo! Doña Vera, bakit hindi kayo sumama sa loob? Shit! Kasalanan ko lahat! Patawarin mo ako, Apo! Hinayaan ko lang ang lahat! Hindi ko sinasadya! Pasensya na, Doña Vera. Pero matagal ko na ho kayong binigyan ng pagkakataon na sabihin yan. Pinalampas nyo lahat yun. Kaya wala na kayong makukuha ang awa sa akin. Tatay! Ano yan? Diba? At hilig yung paglaruan ang mga inosenteng buhay. Ngayon, kayong mga makasalanan ang paglalaruan ng mga inosente. Hindi ba, Charlie? Ashley? Anong ibig mo sabihin? Huwag mo nang idamay si Ashley dito, Jay. Wala siyang kinalaman sa nangyari sa'yo. Kung sa bagay, wala naman talaga. Kaya nga ilang beses na kitang sinusubukang sundan, Ashley. Dahil oras na malaman mo ang totoo, alam kong magbabagong isip mo at kakampi ka sa akin. Anong sinasabi mo? Kapatid kita, Ashley. Alam mo bang ikaw ang rason kung bakit ang pamilya mo ang nakakuha ng malaking premyo na ito? Kung bakit kayo ang nakatira sa mansyon na hinahangaan ng lahat? Paano? Hindi kita maintindihan. Hindi ako naniniwala sa'yo. Bakit hindi? Maswerte ka nga at nagawa kang maipuslit ni nanay. Swerte ka na handa kang kupkupin ng itinuring mong ina na dating katulong sa mansyon na ito. Samantalang ako, kinailangan pa ni nanay na ibigay ang sarili niya sa demonyo para sa kalayaan ko. Ang hindi niya alam, ang demonyong akala niya makakatulong sa amin
ay isang puso pala. Kinuha niya na si nanay. Ginawa pa niya akong aswang. Ngayon, panahon na para tanggapin ko ang nangyari sa akin. Tama na, Jay! Huwag mong hayaang maging mas masahol ka pa sa mga taong nanakit sa nanay mo! Wala akong pakialam. Ngayon, pumili ka, Charlie. Sino ang papatayin ko? Si Doña Vera o ang tatay mo? Charlie! Hindi ko alam! Jay! Tama na to! Muling namula ang mga mata ng halimaw. Pagkatapos ay walang sabi-sabing sinakmal ng magkasunod si tatay at si Doña Vera. Nanginig ako sa takot noon, Sir Jupiter. Ramdam ko noon ang pag-ikot ng dugo sa dibdib ko habang nakikita ko nasasaktan ang aking tatay. Ngunit hindi ako nagpatinag. Pinilit kong ituloy ang pagtakbo at ganoon din ang ginawa ni Ashley habang mahigpit na niyakap ang kapatid niya at halos hindi na makahinga sa takot. Dahil abala naman ang aswang sa paglamon ng sariwang laman, nagawa naming iharang ang malaking kurtina at matrap siya sa loob. Malakas na umungol ang halimaw, kumalas at nagwala. Kami naman ay mahigpit na pinipigilan ang mangyari, Sir Jupiter. Hanggang sa biglang lumabas si Sam. Umiiyak ito noon, Sir Jupiter. Nanginginig pero may matapang na titig sa mata. Hawak niya ang syringe at sa isang iglap itidurok niya ito kay Jay. Ramdam namin ang kaba, ang pagkabigla habang unti-unting humina ang halimaw at bumalik na sa anyong tao. Jay, anong nangyari sa'yo? Sam, Tama na. Napatay mo na sila. Tama na. hindi. Wala na rin namang saysay ang buhay ko, Sam. Halimaw ako. Isa akong aswang. Pero, buntis ako, Jay. At kailangan kita. Ano? Tama na. Maawa ka sa akin. Pakiusap. Alam kong galit ka. Pero tigilan mo na to. Alam kong kaya mo pang maging mabuti. Ilang beses mo nang sinubukan, hindi ba? Kaya pakiusap. Subukan mo pa. Sa puntong to, hindi ka na mag-iisa. Kasama mo na kami. Kita ko noon ang bakas ng pagkadismaya ni Jay sa sarili at makalipas ang ilang araw, mas lalo ko pang napatunayan yun. Sa mismong libing ni tatay naiwan akong mag-isa sa harap ng puntod niya. Tahimik ang paligid. Ang labig ng hangin ay parabang nagpapabigat lalo sa aking pakiramdam noon, Sir Jupiter. Habang nakatayo roon, hindi ko maintindihan kung bakit bigla akong nakaramdam ng galit kay tatay. Parabang sa puntong yon naisip ko na lahat ng hirap at kamalasan na dumating sa buhay namin, may kinalaman pala siya. Mas masakit noon ang katotohanang naging bahagi ako ng nangyari. Kahit wala akong kaalam-alam noon at bata pa lamang ako, walang ideya sa totoong nangyari. Hindi ko maiwasang isipin na naging kasangkapan ako sa pananakit at pagpaparusa sa isang musmus na bata. Kaya naman habang nakatayo ako sa harap ng puntod ni tatay, ramdam ko ang bigat ng kasalanang hindi ko sinadya. Kasama na doon ang pagtanggap sa katotohanang ang nararanasan namin ay hindi lang kalupitan ng buhay, kundi isang karma. Charlie, Anong ginagawa mo dito? Gusto mo bang mahuli ka ng mga pulis? hindi ko naman balak na magtago na lang habang buhay. Kung ganon, anong pinunta mo dito? Alam kong wala akong karapatang hilingin to sa'yo, Charlie. Pero wag mo sanang pababayaan si Sam. Mahal kong kapatid mo, Charlie. Kaya ba sinadya mo siyang ikulong sa silid na yon para hindi siya makalabas at hindi siya madamay? Oo, pero gusto ko rin ipakita sa kanyang rason kung bakit gusto ko na siyang iwan. Hindi ko naman gusto maging masama, Charlie. Ilang beses kong sinubukang pigilan ang sarili ko. Ikinulong kong sarili ko sa silid na yon para hindi ako makaalis. Tuwing magbabagong anyo ko, para hindi ako makasakit. Pero nitong mga nakaraang araw, hindi ko lang mapigilan. Para bang sumisiksik sa utak ko lahat ng nangyari. Pero bakit hindi mo agad pinatay ang tatay ko nung unang nakita mo pa lang siya? Dahil kaibigan ko kayo ni Sam, paano ko siya sisingilin kung alam kong masasaktan kayo? Patawarin mo ako, Jay. Sa lahat-lahat. Lalo na dahil nakalimutan kita. At dahil nakalimutan ko lahat ng naging bangungot sa'yo. Patawarin mo rin ako. Patawarin mo ako dahil nasasaktan ngayon ang kapatid mo dahil sa akin. Heto pala ang pera. Inipon ko yan sa lahat ng racket ko. Hindi ko alam kung para saan nun, pero mukhang sa anak namin ni Sam nakalaan ang pera na yan. Anong balak mo ngayon? Ako na mismong susuko sa pulis. Alam kong kailangan ko rin ng mahabang pahinga. Salamat, Jay. Alam kong mabuti kang tao. Patawad dahil naging malupit ang mundo sa'yo. Salamat.
Ikaw nang bahala sa mag-ina ko. Sino yun? May kausap ka ba kanina? Wala yon. Halika na. Nga pala. Simula na ng semester next month. Okay lang ba kung ituloy mo pa rin yung tutoring natin? Oo naman. Ilang taon na ang nakalipas mula noon, Sir Jupiter. Ngayon, mag-asawa na kami ni Ashley. Si Sam naman ay nakapagpatuloy ng pag-aaral at isa na ring nurse. Ang anak niya ay bukas sa katotohanan tungkol sa kinaroroonan ng tatay niya. At natututo siyang tanggapin ang nangyari. Hindi rin niya nakakalimutang bisitahin si Jay sa kulungan at kasama namin ni Ashley sa bawat pagkakataon na yon. Sa totoo lang, Sir Jupiter, masakit pa rin sa akin na makita siyang nakabilang ko. Ramdam ko ang lungkot at galit sa kawalan ng katarungan. Siya ang biktima sa lahat ng nangyari. Kaya ngayon dahil may sapat na kaming pera, sinisimulan naming ayusin ang kaso. Lahat ng lakas at oras namin inilalagay namin para maipakita at mapatunayan kung sino talaga ang mga may kasalanan para kahit papaano mabawasan ang sintensya niya. Habang iniisip ko ito, naaalala ko ang bawat pagbisita sa kulungan. Nang makita siyang nakakulong kahit alam kong inosente siya, parang sugat na hindi maghilom sa puso ko. Kaya gagamitin ko na rin ang pagkakataong ito, Sir Jupiter, para humingi ng panalangin na sana maibalik ang tama at hindi si Jay ang magdusa sa lahat ng nangyari.